ng desisyon ni Colonel Mungao na hindi na niya makayang masikmura pa at kargahin ng kanyang konsensya na magbingi-bingihan, magbulag-bulagan at maging pipi at bingi at bulag. Sa gitna po ng nagaganap na malawakan at malubha na pangungurakot at pagnanakaw sa pundo ng pamahalaan. Isang mataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines ang hayagang binawi ang kanyang personal na suporta kay Pangulong Bongbong Marcos kasabay ng pag-question sa umano'y moral na otoridad nito bilang Commander-in-Chief at Pangulo ng bansa. Sa isang social media post, ibinahagi ni Colonel Mungao, isang opisyal na may 34 taong aktibong serbisyo, na nanatili ang kanyang suporta sa AFP at sa konstitusyon, ngunit hindi na umano sa Pangulo. Nawala na umano ang moral na otoridad ng Pangulo na pamunuan ang sandatahang lakas bilang Commander-in-Chief at pamahalaan ng sambayan ng Pilipino bilang Pangulo ng Republika. Dagdag pa niya ang mariing panawagan, sobra na, tama na, enough is enough. At tinapos niya ang kanyang pahayag sa isang panawagang makabayan. Ang sambayan ng Pilipino ay karapat-dapat ipaglaban. Mabuhay ang Pilipinas. Kasalukuyang nagsisilbi si Colonel Mungao bilang Director ng Training Development Center sa ilalim ng EFA Training Command o TRACOM, isang sensitibong posisyon na may mahalagang papel sa paghubog ng mga bagong sundalo. Ang hindi inaasahang deklarasyon mula sa isang aktibong opisyal na may hawak na sensitibong tungkulin ay nagdulot ng alunignig sa hanay ng militar at politika at muling nagbukas ng mga tanong hinggil sa pagkakaisa, disiplina at moral leadership sa loob ng institusyon. Sa puntong ito ay magbibigay tayo ng updates tungkol dito sa kontrobersyal na naging kalagayan ngayon at naging pahayag na rin nitong active senior colonel, senior officer ito sa Armed Forces of the Philippines, particular sa Philippine Army, na naka-assign sa training command ng Armed Forces of the Philippines, itong si Colonel Odi Mungao. At ano ba ang kanyang status ngayon? Ano ba ang indicators o implications nito sa patuloy po na paglawak ng paniniwala at pananaw ng mamamayang Pilipino? Almost 97%, close to 100% na ng mga Pilipino ang nagsasabi sa latest Pulse Asia survey na talamak, malawak at malubha na ang korupsyon sa ilalim ng gobyerno ni Marcos. Ayun. Pag-usapan na rin natin po itong sinabi ko kanina, inilabas na pahayag sa resulta ng pagkuha ng pulso at sentimiento ng mga kababayan natin hinggil sa kung paano nila tinitingnan ang antas at ang kalubhaan at lawak ng pangungurakot at pandarambong sa kaban ng bayan na nagaganap o naganap sa ilalim ng pamumuno nito ngayon ni Marcos at nila Romualdez sa gobyerno. Ang Pulse Asia survey, inilabas din kahapon, nagpapakita po ng halos 97%, close to 100%, no? 2% lang ang nagsasabi na wala silang alam o hindi sila sigurado kung talamak at malawak ang korupsyon at pandarambong. Samantalang 97% po ang nagsasabi na totoo at nagaganap ang malubha, malawak at karumal-dumal na korupsyon ng pundo ng gobyerno sa ilalim po ng administrasyon ni Marcos at Romualdez. And of course, atin din pong bibigyang pansin itong naging hakbang ng Anti-Money Laundering Council ng Pilipinas. Ito po yung naghahabol sa mga ari-arian at mga pundo at mga pera na ninanakaw o kaya questionably ang pinanggalingan at ginagamit sa transaksyon related to terrorism, related sa kriminal na mga gawain at pati na po sa pandarambong o mga pangungurakot. At itong personalidad na si Congressman Terso Edwin Garjola ng CWS Party List, isa ito sa tinatawag na kontraktor. Kagaya din po ni Eric Yap sa Benguet at ng kanyang kapatid na si Edvic Yap ng ACT-CIS at ni Jojo Ang ng Uswag Ilonggo Party List, no? Kababayan ko pa naman itong kulukoy na ito. Si Jojo Ang
Edvic Yap, Eric Yap, at itong sila Gardiola ay tinatawag ito ng mga contractors. Ganon din po ito si Congressman Momo, no, ng Surigao. At sila ay mga barkada, lalo na ito si Gardiola, barkada po ito ng unang sekretary sa DPWH ni Marcos, na bahagi din pala sa sindikato ayon sa pagbubunyag na nakuha natin at napakinggan at nailahad mula kina Yusek Bernardo, Engineer Alcantara, Engineer Bryce Hernandez, and even sa Cabral Files, si Bunuan o yung naging unang DPWH Secretary ni Marcos ay barkada po nitong mga personalidad na hindi pa nahahabol ng lubusan at napapanagot dahil mga barkada ito ni Tambaloslos, ni Martin Tambaloslos at ni Marcos. Itong si Gardiola, ngayon lang po ito nabigyang pansin, mas mayaman pa daw ito sa mga diskaya. At nakita natin sa Billionaire News support online sa kanilang ipinablish na balita, may mga koneksyon si Gardiola sa mga Indian nationals na mga involved sa mga money-making business sa Pilipinas. At nakakaduda ang mga personalidad, no? Makikita nyo po ito pag i-type nyo Gardiola Billionaire News Online, lalabas po doon ang hinggil sa kanyang koneksyon, hindi lamang sa mga Indian nationals na ito, kundi pati na rin po sa mga diskaya. So lumabas talaga na si Gardiola bilang very very close kay Secretary Bunuan noon, na membro pala ng sindikato ni Marcos, at ni Romualdez bilang DPWH Secretary, ay isa sa malakas ang loob na tumiba-tiba at mag-operate kagaya ni Saldico. Ang nakita lang natin si Saldico, no? Mayroon pa palang alipores itong sila Romualdez at sila Marcos sa katauhan nito ni Edwin Gardiola. At ngayon po ay mukhang hindi na kayang dipinsahan at itago pa nila Marcos, hinabol na ng Anti-Money Laundering Council. At yun nga, billions of pesos po ang kanyang mga transactions, at ito ay tinuturo din na nagbebenta ng mga projects o broker. Kagaya nito ni Congressman Jojo ang na itinuro na rin ng mga diskaya at ng ilang pang mga contractors na nagbebenta ng projects at pinagkakakitaan nila. For example, kukuha sila ng allocables o insertions at mga unprogrammed appropriations na proyekto, 10 billion. Tapos, kukontrata sila, ibibenta nila yon, ang iba mananatili sa kanila, halimbawa 4 billion. So sila mga kontrata noon, dahil mga contractor din sila, so kalahati lang ipapatupad nila. So pag sinabi mong 4 billion, 2 billion kaagad po ang kanilang diskarte para makakubra ng pangungurakot. Siyempre may partida dyan kay Marcos, kay Romualdez, kay Bunuan. So ang 2 billion lang ang ipapatupad nila. Ang 2 billion sa kanila yon. So may naiwan pa na 6 billion. Sa 6 billion na to, ibebenta nila yan sa mga contractors kagaya ng mga Diskaya, Wawaw Builders at iba pa. Pero tutubuan na nila yon, kukunan na nila ng 15%. Kaya nga minimum 40% ang nakakaltas. Sa mga projects na ito hanggang 50% wala na halos o gino-ghost na lang. Pakikita lang na may mga poste, may mga mixkla ng semento pero hindi na tinatapos. Kagaya ng nangyari sa Bulacan, nangyari sa Mindoro. Itong si Gardiola, ganyan ang racket niya. At ito din po ang nangyari sa mga racket nila Eric Yap, Edvic Yap at itong si Jojo Ang. No, mga racket ang tawag dyan eh. Pero hindi nila magagawa yan kung walang blessings ni Martin Tambaloslos at ni Marcos. At of course, ang kanilang conduit, itong isa pang kulukoy na sindikato sa DPWH na naging secretary sa DPWH ni Marcos na siya ang naglagay. Itong si Manny Bunuan na ngayon ay tumakas na o pinatakas na nila Marcos at Romualdez sa Estados Unidos. Ayan. So pag-usapan po natin ito, kaya ang title natin, si Colonel Mungao, ang Pulse Asia Survey at ang mga sindikato ng contractors kagaya ni Gardiola. Ayan. Ito po ang nagbunsod ng desisyon ni Colonel Mungao na hindi na niya makayang masikmura pa at kargahin ng kanyang konsensya
na magbingi-bingihan, magbulag-bulagan at maging pipi at bingi at bulag. Sa gitna po ng nagaganap na malawakan at malubha na pangungurakot at pagnanakaw sa pundo ng pamahalaan na kinakawawa ang taong bayan. Sapagkat yan nga po ang katotohanan. 97% in the latest survey ng Pulse Asia, mga kababayan, ang nagsasabi na buong Pilipino na malala, malubha at malaganap ang korupsyon sa ilalim ng gobyerno ni Marcos at Romualdez. At ito nga ang binabanggit ko. Halos lahat ng agencies of government ay gumagawa ng racket ng pagkakapirahan para durubuhin at kulimbatin ang pundo. At walang may nananagot, walang may lakas ng loob na sila ay parusahan, sapagkat ganon din po ang ginagawa ng pinakapunong mastermind, si Marcos at si Romualdez. At hindi siya dito pwede maghugas kamay, sapagkat siya po ang nagpipirma ng lahat ng budget, siya din po ang nagpapalabas ng pera ng gobyerno. Kaya ito mga kontraktor na sindikato kagaya ni Garjola ng CWS Party List, tarantado din ginamit niyang pangalan na mga construction workers. Ni isang construction worker walang nakinabang sa kanyang pandurubo dito sa pundo ng gobyerno na ginamit niyang posisyon niya bilang kontraktor na kongresista pa, at ang koneksyon niya doon sa DPWH kay Bunuan at syempre kay Marcos at kay Romualdez. Ito po si Garjola ang itinuro na may isa siyang mansyon sa California, sa high-end village sa California, na nagkakahalaga po ng mga almost $11 million. That means mahigit or kulang-kulang 600 million pesos ang kanyang mansyon na nagkakahalaga doon sa isang high-end na village or community sa California sa Estados Unidos. At hindi pa nabubulgar ang iba niyang mga properties. Ang ibig nating sabihin dito, ito pong mga kaganapang ito at mga realidad na ito ang nagtulak kay Colonel Mungao kung bakit nagdesisyon siya, bagamat sabi niya personal desisyon and personal capacity niya na ang ideklara niya ang kanyang withdrawal of support to the Commander-in-Chief, who is Marcos, being the President. Pero may epekto po ito. May mensahe po itong gustong ipaabot na marami sa ating mga matitino pa na mga officers ng Armed Forces of the Philippines and even sa Philippine National Police ang nakakakita at nakakaramdam at nakakaunawa na malala, malubha at very terrible ang kagaspangan at kagarapalan ng gobyerno ni Marcos at ni Romualdez sa pagpapahintulot na kulimbatin at kurakutin ang pundo ng bayan. To the extent na hindi matapos-tapos ang mga classrooms para sa ating mga kabataan, mga mag-aaral, mga pobreng kabataan na gusto sanang makapag-aral, walang mga sapat na mga silid-aralan, tumutulo, wasak, luma na, and we have a shortage of 162,000 classrooms. Yan po ay mismo galing sa Department of Education na data. And yet, nagkakapera-pera, billion to trillions of pesos po ang ninanakaw ng mga aliporis ni Marcos at Romualdez and mismo nila Marcos at Romualdez. So kung ikaw ang kagaya ni Colonel Mungao, graduate ng Philippine Military Academy, PMA graduate ito class 1992, at kayo ay mayroong doktrina na ipinatimo at ipinagkaugat sa inyong kaisipan na kayo ay hindi dapat nagnanakaw, hindi dapat nagsisinungaling, at hindi dapat nandaraya o nanloloko, at hindi nyo dapat tinotolerate ang gumagawa ng pagsisinungaling, pagnanakaw at panloloko, lalo na kung ito ay ang presidente na mismo at matataas na opisyal ng gobyerno ang nasasangkot, you will understand the grumblings inside the sentiments nitong mga ating sundalo. At ito nga, para hindi magkaroon ng malawak na sentimiento sa pagsisimpatya sa naging pahayag ni Colonel Mungao, restricted na yata ito pagbalik niya, and he will be subjected to court-martial as far as information to Ka-Eric are coming in right now. And he will be charged sa Articles of War, or iimbestigahan siya at i-charge sa violation ng Articles of War,
by inciting or inducing mutiny. Medyo serious yan ha. May kulong po yan at may pagkakatanggal sa serbisyo. Sapagkat si Colonel Munggaw ay active in service pa. Pero alam natin na alam din ni Colonel Munggaw itong patutunguhan niya. Kaya nga siya nagsabi na kayo na po ang bahala sa aking mga anak, sa aking pamilya. At ini-expect niya na yon ang patutunguhan niya. And dahil wala pa namang kagyat o immediate reaction na sumabay ang iba pang mga senior officers, mga opisyal ng AFP, and even sa PNP, malamang sa malamang po ang minimum target ni Colonel Munggaw dito ay maipaabot sa taong bayan na hindi naman lahat ng nasa AFP o sa uniform services sa security sector ay bobo at tanga o nagbubububuhan at nagtatanga-tangahan. Nagiging pipi, bulag at bingi dahil may pakinabang lamang sa pera na ipinamumudmud ng gobyerno. Yun pong gusto niyang i-message na may matitino pang natitira at mayroong sentimento na kinikimkim ang mga officers, ang mga sundalo, ang men and women ng ating Armed Forces of the Philippines na hindi lang nila maisiwalat. At subalit ito ay namumuo at sa isang pagkakataon ay pwede pong sabay-sabay o mayoriya ng pamunuan at opisyal at mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines ay pwedeng magdeklara din ng withdrawal of support from the Commander-in-Chief, kagaya po ng nangyari noon sa panahon ng iskandalo ng pagtatanggap ng wetting money o mga pera mula doon sa pasugal at mga wetting na ibinulgar ni Governor Chavit Singson noon laban kay former President Joseph Estrada, na nagresulta po sa naging desisyon nila General Angelo Reyes at ng AFP, ng Department of National Defense at ng PNP na tumiwalag kay Marcos at tumindig sa hanay ng mamamayan and to call for Marcos' resignation, stepping down, withdrawing support from the Commander-in-Chief, and facilitating the constitutional line of succession. Hindi po malayo na papunta at patungo po dyan ang kalagayan ng ating bansa dahil nakikita natin ang mga red signs, red flags na hindi po naaampat at hindi po napipigil ni Marcos ang korupsyon sapagkat bahagi nito ang kanyang pamilya. Siya mismo, ang kanyang pinsan, absuelto na nga, no? Wala pang investigasyon na masusi at malaliman, inabsuelto na si Sandro Marcos at si Martin Romualdez, itong kulukoy na ICI gimmick ni Marcos. Kaya we understand why Colonel Odi Munggaw is coming out with this declaration of withdrawing support from his Commander-in-Chief because nais niyang ipakita na hindi lahat ng mga sundalo at hindi lahat ng opisyal ng AFP at PNP ay natatapalan ng pera o nagbibingi-bingihan, nagiging pipi at bulag dahil lamang sa pakinabang sa ginagamit na perang panuhol mula sa gobyerno ni Marcos. Subalit ang paninindigan at saloobin nila nananatili po para sa kanilang serbisyo, para sa kanilang pagtitiwala na ang taong bayan ang kanilang pinaglilingkuran at ang Republika ng Pilipinas. Hindi si Marcos, hindi ang mga politiko. Yan po ang mensahe na naisipahiwatig ni Colonel Odi Munggaw sa kanya pong inilabas na pahayag. Okay? At ito nga, ang pahayag ni Colonel Munggaw ay tumaiming din sa inirelease po ng Pulse Asia Survey kung saan sinasabi ng mga Pilipino, 97% sa sinurvey po na ito sa buong Pilipinas, nagsasabi na talamak, malubha, malala at talagang laganap na laganap ang korupsyon at pangungurakot, pagnanakaw at pandarambong sa pundo ng bayan sa ilalim ni Ginoong Marcos at sa kanyang gobyerno. And so therefore, we are now in a situation that Marcos has totally lost his mandate from the people. -3 ang kanyang ratings of trust and approval sa SWS. -14 or -15 pa nga ang kanyang ratings trust and approval dito sa ating Pulse Asia din, last quarter survey. Trust and approval rating, -15. -27 ang kanyang performance rating at ang kanyang cabinet rating and trust approval sa Publicos Asia, -27. At ito ngayon, 97% ang nagsasabi talamak, malawak, malaganap, malubha
ang korupsyon sa ilalim ni Marcos Jr. Kaya, you will have this kind of situation where an active senior colonel, senior officer of the Armed Forces of the Philippines, kagaya po ni Colonel Odi Mungao, ay naglalabas ng sentimiento nila sapagkat hindi na nila malunok pa na ang namumuno sa kanila bilang Commander-in-Chief ay siyang pinunong salaring kriminal sa paglaganap nito ng tinatawag na systematic and monumental restoration of plunder and corruption in almost all agencies of government. Ayan. At ang kanyang hinahabol lang ang mga butete at sapsap. Subalit yung inner circle niya na binulgar ni Saldico na nandyan pa, mga barkada nila Romualdez, kagaya nito nila Garjola ngayon lang ito nabigyang pansin, no? At itong mga Edvic Eric Yap, itong Jojo Ang at iba pa, hindi pa po ito napapanagot at yung mga Dong Gonzales at Stila Kimbo, marami po ito sila na dapat managot, hindi pa po sila naaabot ng kamay ng batas. Kung kaya, ito ngayong balita ng bilyonaryo online na si Garjola ay nagkaroon po ng anomalous and criminal type operations ng paghawak ng more than 500 billion pesos na mga proyekto at pondo at may mga koneksyon sa mga Bombay na questionably hindi yung Bombay na nagpapautang ng 5-6 sa mga barangay na ang kanilang slogan ay, ang panawagan nila, ang taong nagigipit sa Bombay kumakapit. Hindi po yun. Malakihan po ito mga kababayan na mga Bombay. At konektado din pala kay Garjola si Diskaya. Ibig sabihin po, kung si Diskaya at si Garjola ay konektado sa mga Bombay at iba pang contractors, at si Garjola ay isa sa pinagkakatiwalaan na tao ni Manny Bunuan ng DPWH, at si Garjola ay barkada ni Romualdez, kagaya nila Diskaya at nila Saldico at nila Marcos, si Garjola ay bahagi ng sindikato. Yan ang pinaka-minimum na logical point of view